Protasio Rizal ay pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonso. Ang kanyang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo naglalahad ng mga pang-uupuso ng mga praile sa mga Pilipino at mga katiwalian at pamahalaan ng mga Kastila. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya sa ibang bansang Europa. Kinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang pura ng San Diego. Pinagagalak ko pong makita muli ang isang matalik na kaibigan na aking ama. Bakit kasama ang buwan? Hindi ka nagkakamali iyo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Yung dalawang batang nagmakasabi. Pilot, ikaw pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Si Senyor. Naway ang siya na magaling sa iyong ama ay mapasayo. Gracias. Baka nagnakaw din. Kinagdala ka namin kilala sa puso mo, Ibarra. Paumanhin po mga Ginoo, handa na po ang hapunan. Mga mahal kong panauhin, halina at pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Ilang taon ka na wala sa aking bayan, Senyorita? 7 taon po, Don. Ngayong 7 taon sa Europa, marahil ay nakalimutan niyo ang aking bayan. Kahit kailan ay hindi ko po nakalimutan ang aking bayan. Totoo ba yun, Padre? Opo, Don Ibrahimo. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Akong Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong ibigan pa kundi ang ating Yung dalawang bansa. batang nagmakasabi. Kung gayon ay isa kang bulag na amal. Iyo, bakit ka kanan sa dyan ng pera pumunta ng Europa? Kung wala ka namang gustuhan. O manipol Baka nagnakaw din. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikutungo niya sa akin noong bata pa ako. At mukhang hindi siya nagbago. Mga Ginoo at Binibini, hayaan niyo po akong makapagpaalam na. Sandali! Huwag ka munang umalis. Maya-maya darating na si Maria Clara. Pupunta po ako dito bukas. Sadyang may lalakarin lamang ako. Nakita niyo yun? Akala mo kung sino mga staff? Napakayabang. Yung ali. Inyata, mag-iingat ka lagi sa mga iyong kaaway. Maraming salamat. Ngunit sa aking pagkakapatid, ay wala ako kahit ang aking ama ay hindi nakaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan na nagdadala sa ating kapamakan. Bakit siya nakulong sa pitan? Ano ba ang naging kasalanan niya? Ginoo, maaari mong basahin ang nakasulat? Tumabi kayo sa dinadaanan ko kung ayaw niyong makulong. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya marunong magbasa. Eh, mas matalino to yung tiyan niya kasi sa utak niya. Tumabi kayo mga lapastangang bata. Kawa ka sa mga bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makialam dito, tanda. May dalas pagumutan ang Artillero at kinalakunan ay namatay. Ito ang dahilan kung bakit nalulong ang iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway. Sama si Padre Damaso na inakasahan siya ng iba pang salang na ginawa.
ang kalaya na sana siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit, namatay ang iyong ama. Pakalupit ng sinapit na ako. Baka nagnakaw din. Gracias, Teniente, sa pagsabi sa akin. Inada, Senyor Ibarra. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandito siya sa loob. Halika, pumasok ka. Kumantes, Ibarra, salamat naman at muli kang humanaw sa aming tahanan. Buenos dias, Secretary. Nais ko lamang makita ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, pumunta ka dito at dinahanap ka ni Crisostomo Ibarra. Gracias, Señor. Mi amor, Kita ka, Crisostomo. Napakatamis na yung dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong lupuntahan. isa ng magandang obra ng Diyos sa aking sinusunod. Bakit pa ba ako hanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa iyo aking sinta. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinakaibigin. Gusto kong malaman mo na hindi mo ako madadala sa iyong mga bola sa sasano. Akala mo siguro ay nakalimutan ko ang pangako mong ligalhan mo ako ng bulaklak pagdating mo. Ngunit bakit ngayon ay wala ka namang dala? Lo siento, mi amor. Pangako, dadalan kita pagkabalik ko ulit dito. Siya nga pala, kailangan ko nang isalin ng iyong pilit. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka na ligtas at maglakbay. Adios, mi amor. Adios, mi amor. Siyam. Yo también te amo. Pagsabayan ka na wala ay sakay. Ako pansin, honey, my love. Uy, sa ibang lugar na tayo magwakay. Bagong-bago pa yan. Pareho lang naman ang bagong libin ang mga yan. Ayoko na. May dugo pa ang mga buto at ang buhok. Kadiri. Masyado ko namang maselan. Paano na lang kaya kung pinagukayan ng isang bangkay na 20 araw pa lang nalilibing? Makakilabot naman ang sinabi mo. Pabagya pang nakabukas ang ataol kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Pagsaka ng baho ang bangkay at binuhat ko pa iyon sa gitna ng malakas na ulan. Sino ang naguto sa'yo? Sino pa ba? Ito yung kurang malaki. Ganon. Anong ginawa mo pagkatapos? Nilibing ko sa libingan ng mga insek ang bangkay na hinukay ko. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan. Saka malayo ang libingan ng mga insek. Ayoko na magwakay. Natatakot na ako. Alam po ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Nilagyan ko po ito ng krus upang hindi mo ito makalimutan. Akala ko po ba alam ninyo kung saan ang puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman po yun talaga eh. Ayun po oh. Alam ko ho na dyan siya nakalibing. Magtanong ka doon sa kanila kung bakit gano'n ang puntod ng aking ama. Mawalang galang na po. Alam mo po ba kung saan ang malaking cross sa puntod at iyon ay pangalan ay Don Rafael Ibarra? Ah, yun po ba? Sinunog ko na po yun. Sinunog? Opo, inutos ng kurang malaki. Kung gayon ay bakit hinukay ang bangkay ng aking ama? Inutos po ng kurang na ilibing ang bangkay sa libingan ng mga insek. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat noon ang bangkay at napakalakas ang ulan. Kaya inalaga ko muna ang bangkay sa ilog. Patawad po, senyor.
Ikaw bang gumawa ng kalapastangan sa akin, Ama? Sumagot ka. Tingnan mo yung aliw. Bakit kasama yung buwan sa Alice? Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Hindi pa yan si Sis. Oo, yung dalawang bata nagmako sa ambento. Pero bakit naman siya nanay? Ayaw mo. Sigurado ako matutuwa ang mga anak ko sa inihanda kong ulam. Gugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng hinain mo ah. Matikman nga. Bakit naman siya nanay? Wala nang natira, ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? Nareklamo ka? Wala. Teka, nasaan na bang mga batang iyon? Nasa kumbento, pero uuwi na din sila. Ah, sige. Aalis na ako at magsasabong pa. Hindi mo man lang ba hihintayin ang pagdating ng iyong mga anak? Sa pagkakaalam ko ay ngayong araw sa sweldo si Basilio. Ah, ganun ba? Pagkira mo ako ng isang reales. Sige na, aalis na ako at baka mahuli pa ako sa soldado ng tinali ko. Baka nagnakaw din. Buksan niyo po ang dito. Sus Mariosep! Anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag po kayo magalalain niya. Si Crispin po naiwan sa konvento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat naman na siya ay buhay. Bakit ka duguan? Anong nangyari sa iyo? Naku naman! Ako po'y tumakas sa kumbento. Bawal na maglakad ng alas 9, kaya't noong nakasalubong ko ang mga Guardia Civil ay nagtatakbo ako. Pinutukan po nila ako ng isang punglo ang dumapli sa aking noo. Sadyang walang hiya ang mga Guardia Civil. Sadyang wala silang puso. Halika na't gamutin natin ang iyong sugat. Bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw din. Bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw din. Pagpasensyahan niyo na lamang at kaluwis na lang ang inyong ulam. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain niyo lahat ng inyong anak. Pagpasensyahan niyo na lamang din siya. Sinaktan po ba kayo ng ama? Huwag ka mag-alala, pero bakit hindi nga ba makakauwi si Crispin? Pinarusahan daw siya na sa Kristang Mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsa na ginto kahit hindi naman siya nagnakaw. Mahabagin, Panginoon, nakakaawa naman ang aking bunsong anak. Hindi naman siya ganoong tao. Sige, magpahinga ka na lang muna, Basilio. Okay pa rin. Crispin! Diyos ko, anak! Nananaginip ka! Inay, ayoko na pong magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin bukas. Ipakikiusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin niyo to ang tagapasdol ng hayop nila. Paralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait din si Don Crisostomo. Oo, anak. Sige, anak. Tumahan ka na. Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo at ipapatunog ng kampana. Hindi ba pwede? Kapagalitan tayo ng sakristang mayor. Oo nga pala. Ilan daw ang student mo ngayong buwan? 2 reales lamang. Bayaran mo na kaya yung sinabi nila na ninakaw ko na dito sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Nako, Crispin. 2 multa na ang inaabot ko sa sakristang mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto.
Natatakot na kasi ako. Napakasama kasi ng kura at lalo na ng Kristang Mayor. Nako, huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan kayo wala na kayong magawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, hindi ka uuwi ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit uuliin po kami ng gwardiya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inalalabas ang 2 onsang gintong na ninakaw mo. Hindi ko naman po yung ninakaw eh. Wala po akong ninakaw na kahit ano. At sumasagot ka pa? Etong sa'yo. Tingnan niyo, Aliw. Bakit kasama? Ikaw na aking